Nagkagulo-gulo na nga ang lahat. Nagpapanik at hindi na alam kung ano ba talaga ang gagawin. Nag-uunahan sila palabas at hinahanap ang daan kung saan ang exit at kung saan ang pinaka-safe na daanan. Kapag ganito ang nangyari at ganito ang sitwasyon, alam mo ba ang dapat mong gawin? Kaya mo pa bang ikalma ang iyong sarili kung nakikita mong nag-iiyakan ng mga tao sa paligid mo at malalaking bato ang iyong nakikitang bumabagsak sa harapan mo, sa gilid at likuran at kung saan-saan pa? Ano ba dapat ang unahin mong iligtas? Ang iyong sarili o ang mga taong malalapit sa iyo o ang mga taong naghihingi ng saklolo? Siguro nga hindi mo ma-imagine kung ano ang iyong dapat gawin kung nandun ka na sa sitwasyon na yon. Malilito ka na at magpapanik at matataranta na. Kung ano ang dapat mong gagawin. Dapat ikalma ang sarili. Tingnan ang nangyayari sa abot kamay ang pangarap. Grabe ang effect. Parang totoo nga ang lahat, ngunit ito isang palabas lamang. Sa kabila ng lahat, nagawa nilang tulungan ang mga tao na naghingi ng suklolo sa kanila. Isang babae nga ang makita nilang umiiyak at sumisigaw sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman dahil ang kanyang mga paa ay natusok ng isang bakal. Kaya naman hindi ito makalakad ng maayos. Mabuti na lang talaga at mga doktor ang kanyang nahingyan ng tulong. Kaya alam nila kung ano ang dapat gagawin sa naturang babae. Maingat nga nilang binigyan ng first aid ang babae dahil konting galaw lang nito ay humihiyaw na ito sa sakit. Siguro nga kung ikaw ang nasa sitwasyon, ay iiwanan mo na lang ang babae dahil wala ka din namang maitutulong at siguro uunahin mong iligtas ang iyong sarili. Nagkaroon nga ng aftershock na sunod-sunod na siyang dahilan kung bakit hirap na hirap sila makalabas dahil dumarami na ang mga debris na nakaharang sa kanilang dinadaanan at ang iba ay mga injured na siyang dahilan kung bakit mabagal ang pag-usad ng mga tao. Kalabas pa kaya sila ng ligtas? Samantala, ito namang si RJ at si Lynette ay takot na takot nga dahil sunod-sunod ang aftershock. At bigla na lamang may bumagsak na isang malaking bagay na siyang dahilan kung bakit natumba ang mga ito. Hindi nga sinasadyang nadaganan nga ni Lynette itong si RJ. Buong akala naman ni Lynette ay okay lang ito at panay pa rin ang paghingi ng suklolo nitong si Lynette sa labas. Subalit walang nakakarinig sa kanila. Maya-maya pa nga ay paglingon ni Lynette ay nakita niya ang mga kamay nitong si RJ na puno ng dugo. May sugat pala sa ulo itong si RJ. Makakaapekto kaya ito sa kanya? May maaalala kaya siya or nauga kaya ang kanyang utak? Naalala na kaya niya ang mga nakaraan? Guys, abangan!